Hindi naging maganda yung kanyang kapalaran, yung kanyang sinapit sa bansang Ehipto nang siya'y makarating doon. Hanggang sa siya'y nabilanggo. Kaya lang sabi po ng Biblia, si Jose ay sinasamahan ng Panginoon, ng Espiritu ng Panginoon. Continue. So, tuloy tayo. Pero sa pamamagitan ng kapighatian, natututo tayo ng pagtitiis. Hindi ko po alam, kayo pong nandyan sa kabila ng screen na ito. Kayo pong nandyan sa harap ng inyong mga cellphone, nanonood ng live na ito. Hindi ko po alam kung ano yung mga kapighatian ninyo sa inyong buhay. Pero iba-iba naman yung ating mga karanasan. Iba-iba naman yung mga pagsubok na ating pinagdaraanan. Pero sa kabila ng lahat ng yan, maraming bagay na ginagawang mabuti ang Diyos sa ating buhay. Na minsan sa tingin natin, wala. Pero along the way, habang tayo tumatagal, nare-realize natin, ito pala yung magandang gustong gawin ng Panginoon. Ito pala yung ibig niyang sabihin. So, naiintindihan natin, nauunawaan natin. Parang si Joseph the Dreamer. Di ba, nung si Joseph the Dreamer ay pinagtangka ang kitlin ng kanyang buhay, ng kanyang mga kapatid. Ngunit mayroong ginamit na isa pang kapatid para hindi siya tuluyang mawalan ng buhay, iniahon siya doon sa balon. Ang ginawa ng kanyang mga kapatid, ibininta siya ng mga kapatid niya sa mga ngalakal. Kaya si Jose ay nakarating sa Egypt na walang kamalay-malay, at pagdating doon, ano ang ginawa sa kanya? Di ba ginawa siyang alipin, ginawa siyang utusan, tapos doon po sa kanyang pinagtatrabahuhang mataas ang posisyon bilang kawal ng bansang Egypt, yung asawa noon, pinagbintangan siya, di ba? Kaya nakulong siya. Sa maikling kwento, hindi naging maganda yung kanyang kapalaran sa simula ng pagdating niya sa Egypt, di ba? Hindi naging maganda yung kanyang kapalaran, yung kanyang sinapit sa bansang Ehipto nang siya'y makarating doon. Hanggang sa siya'y nabilanggo. Kaya lang sabi po ng Biblia, si Jose ay sinasamahan ng Panginoon, ng Espiritu ng Panginoon. Hindi naging maganda yung kanyang kapalaran doon kasi nabilanggo siya. Ang kagandahan lang, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa kanya, sinasamahan siya. Nung siya nasa loob ng bilangguan, nagkaroon ng panaginip ang dalawang nakulong na tauhan ng hari. Nagkaroon sila ng magkaibang panaginip. Tapos ang ginawa ni Jose, sabi ng Biblia, in-interpret yun. Nung ma-interpret yung panaginip ng dalawang kasama niya sa bilanggo, parehong nangyari yun. Nung ang isa ay ma-reinstate doon sa kanyang posisyon, sapagkat sinabi ni Jose na siya makakabalik sa kanyang paglilingkod sa hari, dumating naman ang panahon, ginamit ng Diyos yung panaginip ng hari para palutangin, para ilitaw si Jose. Sapagkat yung hari ng managinip, bagabag na bagabag siya, hindi niya na malaman kung ano ang gagawin, di ba? Noong ma-reinstate, maibalik sa pwesto yung isa sa mga tauhan ng hari, nagkatotoo Nagkatotoo yung hula ni Jose na siya makakabalik. Yung isa kasi, kabaliktaran yung kanyang hula, pero nangyari at naganap din. So, nagkaroon ng matinding panaginip ang hari ng Ehipto na walang makapag-interpret doon sa kanyang mga salamangkero, doon sa kanyang mga manghuhula, doon sa mga bumabasa ng mga bituin, doon sa mga astrologer. Sabi ngayon, itong taong tauhan niya na nabilanggo, mahal na hari, sabi niya. Sabi noong tauhan ng hari na nabilanggo, na ngayon ay na-reinstate, nakabalik doon sa dati niyang pwesto, mahal na paraon, sabi niya. Doon po sa bilangguan, mayroon pong tao na ang pangalan ay Jose. Nung kami naroroon, kami ng dalawa kong kasama ay nanaginip. At yung aming panaginip ay kanyang ininterpret. Parehong nangyari, ako po ay nakabalik dito sa posisyong ito, at yung kasamahan ko naman ay hindi po, at siya ay binawian ng buhay. Kinitil ang buhay. Ginamit ng Diyos yung panaginip ng paraon para si Jose na nasa kulungan ay palitawin. Pinagsama yung palutangin sa palitawin, kaya palutawin yan. Nag-mix yan. So, ginamit ng Diyos yung panaginip ng hari para siya'y mabagabag at hanapin niyang lahat ng mga salamangkador. Thank you, God, for everything.